Kaya mula noon na nakulong ko, wala nang away. Pero I think that was the third away already. Yung mga pangyayaring yun, it will add up to all the rivalry. Kaya ganun kalaki yung Crispa Toyota. Gumrabe talaga yung rivalry na one time nagkaroon kayo ng away na... Hindi lang one time. Sa many times, may one time na parang na-imprison kayo for 10 hours. Anong kwento nung coach? Actually, tapos na yung game. Hindi pa. Yun yata yung time na... Ewan ko, ako yata nag-umpisa ng gulong yun eh. Okay. Kami naman ni Rocha, sa amin dalawa nag-umpisa yung gulo, tapos nagkasuntukan, tapos nagkahabulan. Tapos yun, the next day, akala namin tapos na. The next day, we went to practice. Sabi, may dumating na taga Metrocom na iniimbitahan daw kami sa Krame. At imbitado rin daw yung Toyota doon. Then, di na kami nakapag-practice. Dumiretso na kami dun sa Camp Krame. Pagdating sa Camp Krame, dumating rin Toyota. We were in a one long table, conference table. And then si Colonel, General, nakalimutan ko na Anyway, mamaya matatanda ko yun. So sabi niya, alam mo, maraming batang nanonood sa inyo. At kasi this time is martial law, di ba? Hindi kayo nagiging magandang huwaran. Gusto niyo, ipakulong ko kayong lahat sa ginagawa niyo yan. Nung sila pinakulong, parang hindi man tumawa, parang parang di ba? Book them. Pagsabi nung book them. Natahimik bigla lahat. Okay, book din. Maya-maya, may pumapasok na siguro mga 6 o 7 makinilya. Kasi nung araw, makinilya pa eh. Makinilya, din tok-tok-tok, tapos fingerprint, tapos sinakay kami sa Metrocom bus, dinala kami sa Port Bonifacio. And then, sa Port Bonifacio, nilagay lang kami sa isang selda, which is, yung building na yun yung kulungan ng mga policeman, na mga undesirable policeman din. Okay. Doon kami nilagay sa kwarto. Sa isang room lang kami, makakasama kami sa isang selda. Tapos doon, bawal ang baraha, bawal lahat. Dating mga alas 7 alas 8, dumarating yung pagkain namin na galing sa Casa Marcos, sa Unan, Kumot. Unan, Kumot. Tatagal kami rito eh. And then, pero pag dating ng alas 4, may kumatok na isang sarhento. 4 a.m., coach? Oo. Sabi na, pwede na kayo lumabas. Wala, gumagalaw. Ano ba? Ayaw pa niyo lumabas, kukulong namin uli kayo. Lahat, tiklupan na ng gamit. Sinakay uli kami sa Metrocom bus, dinala uli kami sa Camp Krame para pumirma na ng Weber na wala naman sinaktan sa amin. Kaya mula noon na nakulong ko, wala nang away. Pero I think that was the third away already. Anong feeling na makulong, coach? Kahit saglit lang. At that time, yan may wala lang. Wing. Yes, coach. Feeling ng nakulong. At that time, wala lang. Parang barkadahan lang ang feeling ko. Pero deep inside, parang hindi siguro kasi... magkakasama kami. Okay. Toyota sa isang side, kami sa isang side. Wala. Nagtatawanan lang kami doon. Kukwentuhan, pero bawal ang baraha. Bawal. Tinanggal, pati baraha, kinumpis ka eh. Then, wala. Kasi siguro nga, sabi ko, kung ako mag-isa, nakulong, ninervyusin ako. Baka hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero ngayon alam ko na, pag nakulong ako, call my lawyer. Nung ano, di ba alam. Wala naman. Parang part lang ng istorya ng buhay. Parang walang kaba, walang lahat. Kasi parang alam namin na hindi kami pababayaan. Okay. Di ba? Kasi
parang part kami ng isang organization na puro matataas na tao rin. Kaya hindi kami pababayaan. Okay. Kaya nga siguro, 4 o'clock pa lang, nilalabas na kami. Siguro biglang may team din sa taas. Di ba? Kaya nakalabas kaagad kami. Pero pagdating namin doon, alam na ng mga girlfriend nila, asawa nila, kasi nandun na din yung sundo namin. Okay. Okay. Kaya uwi. Wala lang. Part of actually, yun mga pangyayaring yun, it will add up to all the rivalry. Kaya ganun kalaki yung Crispa Toyota.